Para sa record lang ito, research namin, ano yung buong pangalan at ano yung ginagawa sa Nag-Guarino ako ngayon, pero nung time, sabihin mo na ba, nung time nung Ninjola, ay Altares pa ako, Altares. Ang ginagawa ko ngayon is yung admin ako ng tax payments ng Sulong Kari. Ang Sulong Kari, ito yung nag-advocate ng fees at nag-advocate ng Kari mismo. Yung Kari ay comprehensive agreement mo respect for human rights and international humanitarian law. So, yun lang naman talagang trabaho ko international. Kaya ako naman. Pag nababanggit yung Ninjola, ano yung mga pinakaunang naaalala dun sa lugar? Pag nababanggit yun, nagpapasalamat ako. Parang salamat at isa ako sa nakaligtas. Yun lang, parang kasi nasa front kami na kung ang binanatan ng bandang kaliwa, isa ako sa namatay. Ganun ang pasalamat at nabuhay. Buhay. Naalala mo ba? Paano nagsimula yung araw na yun? Bakit ka nasali doon sa protesta ng 1987? Actually, isa akong manggagawa sa isang restaurant sa Makati. Ang aming pinagtrabuhan ay sa ilalim ng Shumart Food Center. Organize kami. Officer ako ng union. Tapos, kaya kami napasama dahil active ang aming union sa lahat ng mga pagkilos sa Pinang. Hindi lang sa mga gagawa, hindi nagsusuporta kami sa mga issue ng farmers. Kaya yung time na yun, ang may pinagdalaman ng farmers, nagpunta pa nga sila ng jar ng time na yun, na may hinigiling sila ng yata sila na pagbigyan. So, pa siyang pumunta ng union para kumatok ng listo sa mga kanya. So kami bilang mga leader ng union, pinatawag kami, pinatawag, mag-meeting para sumuporta sa rally niya. Kasi ang sabi nga, malaking rally. So, the orientation, pagamat may, sa amin pa lang meron ang sinabi yung command namin, magkapag-itan. Parang pinapahanda kami, bilang mga leader, pinapahanda kami kasi ang composite. Sa EU, trade union, kami ang composite. Isa kami sa mga composite, namili sa nasampo sa ng mga leaders sa aming paggawahan na kami ang magiging composite. Isa kami sa composite. So, parang pinaganda kami, magdala ng, kasi ang expect namin na mangyayari is either combined tubig, batuta, yun lang. Yun lang ang ano, kahit naganda kami ng mga dubli-dubli mga gamit namin sa bandara namin, nilagay para in case na makatawin mo kami ng batuta, hindi kami masyadong matablan. At saka yung mga itinali namin dito ng mga towel ay basa para mapaghandaan namin ang tear gas at saka tubig. Ito ba yung una mong pagpunta sa Mindoro o dati pa sasali ka na sa mga protest? Lagi na. Nung na-organize kami, nung nag-umpisa kami tumunon, marami na kami sinasali ng mga pagkilos. Kahit na sa lugar ng mga pagkilos. Marami ng mga, bawa, may pinagdalaban ng mga manggagawa sa department store, sales ladies, mga ano. Sumusuporta kami, buong ano lang, parang commercial center ng Makati. Yun, marami na rin pagkilos ng malalaki. Bago pa yung Ninjola. 83 pa lang kung sumasama na kami. Ang inyo namin. Paano ka napasok dun sa pag-uwi? Dahil dun sa mababang pasahod sa amin, 16 hours kami nagtatrabaho. 16 hours kami that time nagtatrabaho. So, ang Shumart nung time na yun ay nag-uumpisa na rin yung Shumart mismo nagtiyari ng Shumart. Kasi kami concessionaire lang kami ng Shumart. Sila ang nag-umpisa. Kasi nag-welga ang Shumart noong 1984, unang welga ng Shumart. Shumart ito sa lahat ng Shumart? Synchronized sila.
nung matapos ang strike, binumba sila ng tubig, na-experience namin yun, nakita namin mismo yun, na sila nga ang lalaki ng sweldo, bakit pinaglalaban pa nila yung ano nila, tapos kami, talaga ang baba. Noong time na yun, 57 ang minimum, kami siguro sumusweldo na kami ng 11 pesos, noong time na yun. Kasi staying nga kami. Yun. Parang, ang nakapag-ano talaga ng pag-ano sa amin ng mga ay ang nangyari sa show. Tapos dito sa pagbahagi nyo ng ulo, ito na yung mas napabilang kayo sa mas malalaki pa mga pagkilos ng bayan. Yun na rin ang naging... Naalala mo kung kailan kauna, yung pinakaunang pagpunta mo sa Mindoro, may rally also na kayo. Pinakauna kong ano siguro, nung 19, yung panahon ng ano yung Ninoy, pagkamatay ni Ninoy. Hindi, di ba? Doon nagsimula ang mga ano namin, mga pagkilos na sumasama kami. Sa mga mobilization na yun noon, bago yung 1987, ano yung mga karaniwang nangyayari pag magmamarcha kayo at yung karaniwang ginagawa sa inyo? Parang kasi panahon niya ni Marcos, so ang laging nangyayari ay laging nangyayari ay talagang bukan, talagang tear gas, nakakaranas kami na lagi ng tear gas, habulan, may mga batuta ang mga polis ng time na yun. Kasi ina-expect namin na talaga magkakaroon ng ganun dahil panahon na ni Marcos Llanos. Kaya pag pumunta kami sa mga laki ng time na yun, lagi may orientation sa amin na magkakabulan, takbo sa ganitong lugar, doon tayo ulit mag-report sa amin. Dito sa particular na pangyayari dito, nung susuporta kayo dun sa pagkilos ng mga nasa dapat na magsasaka, saan kayo nagsimulang magtipon-tipon? Kami, sa amin, sa group namin sa Union, ay sa Liwasang Bonifacio. Ano yung pangalan ng Union? NMW-NFL. Nagkakaisang mga gawa sa Milkuli, ang federation namin ay National Federation of Labour. So pag marami ba kayong maggagawa na galing sa Union at sa Liwasang Bonifacio? Actually, kami, pag nag-mobilize kami, out of 300 na manggagawa ng buong namin, ay kung hindi kalahati doon, almost 90% kasi talagang organized kami, almost sa mga hindi na kasali sa mga supervisory level. So, pumunta kayo sa Liwasang Bonifacio, ano yung inabutan niyo? Marami ng tao. Tapos yun, laging ang aming command, may command na inassign sa amin sa Makati. Pero yung nag-orient sa amin, hindi na siya yung command namin. May command na ito, parang similar naman doon sa libyan sa amin. Pero, nagtaka ako pagdating sa Liwasang Bonifacio, iba na, ang karamihan ng mga kasali talaga, hindi lang basa ng tubig, hindi talagang sila, kalaban, may mga pamarating sila. Yung inabutan niyo? Yung mas bibigay sa inyo ng command, kaya kilala niyo ba siya? Part ba siya ng Union? Hindi siya part ng Union. Parang may dati, may mga sa pamangagawa kami, KMU yun. Parang meron galing sa KMU na mga sanay sa ganung mobilization. Sila yung mga nasira. May mga command sila. Mga anong oras yun? Nandun kayo sa Liwasang Bonifacio, maraming tao na nakita ninyo yung mga dalang pamalo. 1:30 to 2 p.m. siguro. Kasi nagbigay ng signal na papunta na namin yung mga 3. Nung sinabing tutulak na ito kung sa nila, may particular bang kakaibang nangyayari dun sa mga kasama? Ako particular sa akin, personal sa akin, parang iba na, parang may nilabot ako sa nakita ko sa paligid na parang talagang sasabak sa
laban, wala naman ako makita yung ang laban yung sa kaling bayan ang sa amin. Parang kinabahan ako, talagang sobra ang kaba ko ng time na yun isipin mo pang composite kami, nasa unahan kami. Pero nung time na nasa liwasan, hindi pa kami yung nasa unahan. So yun. So, bilang composite team, nung mga galing sa mga gagawa, sino yung mga naalala mo kasama mo? Yung mga, yung ibang grupo pa na naging kalapit ninyo mo ba? Puro ba ito ba kasama sa inyo o may iba pang mga sumali sa inyo na? Sa amin, 10 kasi kami sa amin yun. 10 kami magkakatabi, 5. So, ang likuran namin yung mga YS, yung sectors lang. Mga estudyante, ang nasa talikod namin. Kasi may mas nauna pa sa amin yung composite na. Ang composite kasi nung time na yun ay 50 ang magagawa. So, pang ano kami hindi yun, nasa pang-anin o nung time na yun time nasa liwasan bumabasyon pa kami. Siguro bandang huli pa kami kasi 50 nga. Kung 10 kami, siguro nasa gitna kami ng composite. Parang hindi talaga kami. Nung lumalakad na yung grupo pupunta sa Mindoro, paano nangyari at nalagay kayo sa pinakaman? Di marcha hanggang sa di ba? Naalala niyo kung saan kayo dumaan? Oo. Di nagmamarcha kami para siyempre hindi mo napapansin naman palapit ka na ng palapit sa Mindiola. Ang natandaan ko lang na magsabi ang kumagnani na dahil ang taga dahil sa dami ng dumalong time na yun, siksikan parang compress na compress kayo pag naglalakad. Galing liwasan. Sa liwasan. Dumaan sa Canieto, tas kanan ng Avenida. So, pagdating na malapit na kami sa Murayta yung di ba ay sa Itiyo. Murayta, yun doon na nagsabi naman, maghahati na, parang i-occupy na ang lahat ng lane. Kanan at sa kaliwa. Ng recto? Oo, ng recto. So, nung ang unahan, bandang Mindoro na bridge, ang unahan. Nung nagkuman sa amin na hahatiin na, i-occupy na lahat ang lane. Kami yung nasa unahan. Kami ang biniyak ang composite, papunta doon sa harapan din. Nandun na kami talaga sa harapan. Kami ang napunta sa harapan. Ang group namin ang napunta sa harapan. Wala lang. Nung hindi nagmamarcha, sinisigawan hanggang sa ano. Pagdating doon sa unahan, nagpantay na kami. Hindi pa naman talaga totally nakadating sa bridge. Pero nagpantay na kami. Yung una, nagpantay na. So ang tandang-tanda ko, may nagsigaw lang ng kumana. Pagpasok, biglang naging tatsulo kami. May lumabas dun sa aming, talagang mabilis ang takbo nila. Parang, yung mabilis ang takbo nila, parang may nagsigaw, may nakakita lang akong bato na nagsimula dun sa harapan namin, hindi talaga sa amin galing. Di siguro mga ilang minuto lang ng batuhan, wala. Hanggang sa dumating ka talaga kami sa nagdala sa Mindoro. Oo, naging tatsulok na kami nung nagbuka tapos may lumabas. Na sila talagang nasa unahan na. Di, ang nangyari parang may lumabas at dito pag Di, marcha rin kami. Pagdating mo nagbabatuhan na sa harapan, biglang nagbabatuhan sa harapan? Oo, binabato kami. Di siyempre yung mga rallyista gumanti. Yung sa panahon ito, yung nasa likod ninyo, mga estudyante pa rin. Yung sa likod. Hindi ko nga napansin. Nung mag-marcha na kami, kasi nga nung hinati kami, parang may mga lumabas Parang may ibang sarili silang command. Siguro na lumabas kayo dyan sa amin. So, yun lang ang yung bato, ano yung gamit dito? Bato? As in, malalaking bato. Parang may dala sila siguro yung bato sa harapan. Parang may infiltrator na din maintindihan. Yung harapan, yun yung nandun sa may eskulay mismo. Mga hilera ng polis. Di ba may ito ligado na, pag napasok niyo na yung espasyo na yun. Dito lang kami sa may statwa, yung may, yung Chinroses. Oo, yun. Diyan lang nandun kami. kayo. Oo, diyan lang kami sa may bandang ganyan.
Tapos pulis na yung lahat. Tapos wala silang barbed wire na hinarang. Talagang face-to-face talaga. Siguro, May kalasag ba yung mga polis? Wala. Meron ng iba. Meron ng iba. Pero yung humarang, yung nasa unahan, wala silang kalasag. Yung pangalawang line nila, meron. So, yung nagbabato, so galing doon sa Doon lugar ng galing polis? muna, oo. Doon galing muna. Napansin kasi namin, kasi sa dami ng tao na sinasabi kong compress kami, eh kita ng bato naman nakapunta doon sa amin, galing doon. Ano yung reaction niyo? Hindi ka nga mga galaw dahil compress eh. Compress kami, talagang siksikan ng mga balikat namin. Hindi nung nag-command ng walang gagalaw. Walang gagalaw. Ganun lang kadali. Nung nagbatuhan siguro, 1 minute, second lang, nakarinig na kami ng Armalite. Baril. At saka yung katabi kong YS na sa likuran na nag-iisa na, mula sa yun lang hindi talaga umiwalay sa amin. Siguro parang makisabay lang siya dahil interesado siya sa naglalaban. Pero baka na-organize lang sa habang nagmamarcha, siya yung natamaan. Dead on the spot yun. Yung estudyante na katabi namin sa likuran at saka may matanda pang sumasabay-sabay sa amin, yun ang naapak-apakan namin. Pero bago pa yun, nung nag-command na, pa kasi nga nagkaroon ng barilan. Bakit may barilan? May narinig pa kayong ibang kumain, ibang sigaw? Wala. Liban doon sa sabi mo niya pasok. Sabi mo niya pasok. Wala na. Nung pasok, pagdating yung pasok, yun nga, may batuhan na kami nakita. Tapos, nung nag-command, ang huling command sa amin, yung command namin, dapa. Pagdapa namin, hindi naman kami makadapa dahil nakalabas ang mga kwet namin. Kasi nga yung siksika ng tao, hindi makadapa. Kaya ang nangyari, yun nga, madadapaan mo hanggang sa hindi ka na makabangon uli dahil siksikan kayo. Parang, yung kasama kong babae, tatlo kasi kami babae na officer ng domain namin na magkakasama kami. Kapit visit kami. Tapos parang nasa ilalim ng clinic niya na narinig ko, tulungan mo ako. Parang, andun pala siya na nakaupo dahil sa sinabi ng command namin na dapa, dumapa siya. Kaya alam, hindi siya na apakan, hindi siya. Tapos, yun, wala na kami na rin ibang kumanda, wala kami nagawa, kundi, tumakbo pa atras. Tapos, nakita talaga namin ng maraming taong napapakan. Ang ginawa lang namin, dalawa, hindi kami nag-iwalay. Tumago kami sa, di ba may malaking poste dyan sa dating island sa likod. Oo, hindi island, yung dito sa gilid ng mga malaking poste, ano ba yan? Yung Sa sidewalk ng... dating Merriam-Webster na diyan may mga malalaki diyang poste ng semento. Diyan kami nagtago muna. Nung nakikita namin may ng busay na, yung parang duduan na nagtamaan naman. Talagang tumakbo na kami at inayaan na namin kung ano mawala sa amin, mga bag namin lahat. Sarili na lang namin ang namin. Minuto lang yun. Minuto lang. So, tumago kami sa CR. Sigaw na, huwag kayo din tumago. Lumayo na kayo. Then, sigaw na. Lumayo na kayo. Kasi may nangahapon na at saka sniper pa. Yung aming kuman, natamaan yun. Yung mabalik na tayo. Doon sa paano kayo punta doon sa CR na sinasabi mula sa William Monster? Tumatakbo na kami patakas. Kasi alam namin bumabang na rin mga pulis, hinahabol nila yung Nakita namin humahabol yung mga pulis pababa. Kasi parang may naririnig kaming sigawan, iyawan, parang daing, mga daing. Kasi yung siguro na apakan, yung mga natamaan, na hindi na makatakbo, na wala naman kami magawa kundi tumakas kasi baka kami naman ang weltahan. Basta ang naisip lang namin, sundin na natin yung sinabi ng vendor na tumakas na kayo palayo. Siyempre sa amin, may orientation na may babalikan kaming regrouping. Saan sinabi? Saan yung Ang regrouping namin doon sa LRT ng Carriedo, sa may SM doon sa Manila. So, ang ginawa namin, nagpaikot-ikot muna kami, pero wala na kami mga tsinelas, ang aking damit na wala, ang bag ko rin, wala na rin. Sapatos ko, wala na rin. Parang, nakapaa kayo? nakapaa kami.
ang mga putik na mga paa namin ang ginawa namin pagdating dun sa bago kami tumuloy sa regrouping area namin. Nagpunta kami sa CR ng yung underpass ng Quiapo. May CR dyan. Diyan kami bumili ng tsinelas at saka nagugas kami ng paa sa CR. Di nung pagpunta na namin, siguro wala pang isang oras yan nang lakad na galing na nagpaikot-ikot muna kami. Di sininyasan ko na yung kasama. Dalawa na lang kami magkabati. Kami kasi talagang magkabati. So, punta na tayo dun sa lugar na pinagsabihan sa akin mag-recruit tayo. Panakad-nakad kami na normal lang. Wala pagdating namin sa hindi pa kami nagpapakita ng mga kasama namin. Bigla naman kami, kasi ang plano, pag regroup, balik ulit ng liwasan. Liwasan, doon ulit magre-regroup ng malaki. Ay, ang aming grupo, doon kami magre-regroup sa Carriedo. Hindi pa kami nakakalapit ng Carriedo. Bigla naman nagputukan doon sa liwasan. Hinahula pala ng mga SWAT yung mga doon nag-regroup. Di taranta kami Kaming dalawa, nakakita na kami ng tatlo namin kasama. Nag-decide na kami, uwi na lang tayo. Binag-LRT kami pa uwi. Yun na. Tapos, nanawagan na pumunta ng Mount Carmel, doon namin nakita na yung katabi namin YS. Hindi naman siya siguro pa-organize yung time na yun. Ay, patay. Siyempre, nangilabot kami. Sa dami ng agad ng kahilira sa Mount Carmel na nakakabao. Parang nakakalubot. 13 kasi agad yung namatay spot ba yun? 13. Tapos may pumunta pa kami sa mga hospital na Tapos yung doon namin nalaman na yung aming tuman, natamaan siya dito papasok pa ganyan. O ganyan. Sniper pala yun, may mga sniper. Kung kasama yung natamaan, hindi naman siya lumatay na Nakasurvive siya. Habang nangyayari, anong naiisip at nararamdaman mo? Nung simula dun sa tagbatuhan, narinig mo yung tatulay. Siyempre, ang inisip ko baka isa rin ako sa mamatay. Kasi parang natakot ako, parang ang lakas-lakas ng loob ko. Kasi siyempre, wala kang pamilya, dalaga, tapos masigasig ka sa pagkilos, para naintindihan ang pinaglalaban. Parang masigasig ka, pero pagdating sa gano'n, parang hindi ito inaasahan mo na parang tear gas or hindi mo akalain. Parang ang pumasok agad, bakit kami ginanon? Wala naman kaming laban. Parang wala naman kami dalang baril, bakit kami pinapupukan? Armalay talaga. Wala lang parang sabi ko kung binanatan talaga yung kaliwa, kasama talaga kami sa siguro nang maraming patay sa sa kanan. Kasi yun nga yung parang, diba, nung after, siguro sa news, ang mga military, nag-testify sila na ito daw ay mga NPA daw sumama sa rally. Yun ang nilaki naman, siyempre. Kayo, nung matapos yun, pumunta kayo sa hospital, nakita niyo yung nasawi doon sa nangyari. Pagkatapos nun, nasama pa rin kayo sa mga pagkilos na related doon sa nangyari. Tuloy-tuloy pa rin yun. Tuloy-tuloy pa rin yun eh. Kasi ang kasunod nun, indignation rally naman. Pagkukundi na doon sa nangyari. Parang kahit nakapasok na kami, dahil hindi na blinak yung Mindiola, pero parang hindi pa rin eh. Parang hindi ka pa rin masaya kahit pinapasok ka na dahil naisip namin yun, pampalubag-lug lang dun sa mga namatay. Hindi pa rin sapat. Ito indignation rally na ito, right after that. After 3 days, in-organization na, pero malaki pa rin ang kasama. Ano yung nung ino-organize sa'yo, pabalik ulit sa Mindoro? Hindi ka ba natakot ulit? May kunting ka ba? Pero ang naisip namin noon, siguro dahil rin sa mga ino-orient sa amin, pag ganyan, hindi na yan babanat kasi siya,
parang sirang-sira na masyado ang kanyang administrasyon kung gawin pa ulit niya. Parang ganun ang naisip natin. So, nung bumalik kayo doon, walang kahit anong may mga pulis ba na parang katulad ng dati? Wala, hindi na. Pinapasok pa kami hanggang doon saan ba yun? Yung eskwelahan may papuntang nagtahan ang tuloy na Holy kalsada. Spirit. Ayun, gano'n. Doon lang kami, nakapasok talaga sa grade 7. Malapit sa grade 7. Tapos ano lang sunod na mga nangyari after Wala na, parang naantabayan na lang namin lagi sa balita, yung nangyari, parang usual, parang wala namang yun, talagang gano'n lang yun, church to experience. Church to experience sa amin. Parang sa amin naman, sa pag-uunyo namin, parang naging matatag kami sa ang naging effect noon sa amin. Dahil hindi lang, parang hindi ang laban namin sa loob ay laban din sa labas. hanggang kailan na nagpatuloy na reactor ng 19, hanggang naging lang. Actually, 1 year pa ang tumagal bago kami nag-welga. Nag-welga kami tapos hindi na kami nakabalik. Nagwelga kayo laban sa Management. Hindi sa SM, yung aming Ayun, mismong ito pa. boso. Kasi yung SM ay hindi ka position. Matapos yung pag-participate sa formal na labor union, ano yung mga sumunod na pangyayari na nakabat ka pa ba sa ideology? Naging part ka pa ba ulit ng pag-protest? Marami. Kasi marami pa ang mga protesta. Hanggang nga ngayon Kaya lang, nung mag-decide na rin ako parang meron pang pangyayari na hindi kami na isang buwan ko rin. Hindi 1988, 89, hindi na kami nakabalik. 89, kasi nag-full-time kami sa KMU. Ako full-time ako sa KMU organizer that time. So, noong 89, na-detain naman ako, nahuli ako sa Makati. Marami kaming magkakasama sa union na full-time na nahuli. Ba't kayo nilulong? Ako, pinagbintangan ako ang Amazona. Ang mga kasamaan ko, ganun din. Ganun din ang Kasi saturation drive yun, 1989, July 29. Dito sa bahagi kayo ng KMU, tapos anong ginagawa niyo dun sa Makati? Nag-organize ng union. Walang union sa... Na-assign ako ng time na yun sa Pasong extension. Hindi kami mga pagawaan din ng marami. Yung mga contact din na pinapatayo sa amin. Nagtuloy-tuloy yung kasi wala na kami trabaho, parang hindi na kami nakabalik nung nag-welga kami. Nalugi na yung mga namin. Kasi 6 months kami nakabelga. So, hindi na nakabalik yung employer namin. Nalugi na siya. Binayaran kami. Nung mahuli kayo, ano nangyari sa inyo? Ako, kala ko hindi na ako mabubuhay Kasi huli akong nahuli sa mga samahan ko. Di kami nakabalik mula nag-strike kami. Nag-put up kami. Mula doon sa separation, binayaran kami. Mula doon sa separation pay namin. Nagtayo kami ng cooperative, canteen. Kasi ang sanay namin na trabaho ay restaurant. So, nagtayo kami ng canteen. Yun ang nakapag-survive sa amin almost 2 years. Nung time na yun, biglang may kanya-kanya kami mga trabaho sa pag-organisa, napunta sa ibang sa federasyon. Ako sa pag-organisa sa Timo, ako sa Timo napunta. So, nung time na nahuli kami, bago yun, nagpahayag ng isa sa newspaper o interview si Binay. Binay pauli nun ng mayor na sa loob ng 1 week time or 2 weeks time siguro yun ay
ano daw nila, ma-stabilize daw pagkakapag. Hindi ko lang maalala. Basta maaalis daw nila lahat ang mga CPP-NPA sa lugar ng Makati, yung District 5. Eh wala namang isa na pala yung grupo namin na minamanmanan. Eh yung aming ano ba yan, yung daily namin, routine. Ako, galing ako sa pabrika, papunta sa aming canteen. Yung iba naman, papunta sa yung Workers Institute, etc. Natutulog sila, etc. Papunta sa canteen namin. Kasi doon lang kami kumakain na libre. Kasi amin yun. Yung pala, nisisiruin nila yun. Kaya doon kami sa canteen. Doon kami sa canteen na libre. Ang lahat ng pumupunta sa canteen yung araw-araw ay pumunta doon ay hinuli nila. Pero, madaling araw nila hinuli lahat yun. Nakakahiwalay, synchronize na Pasay, na Pati. Kaya nung time na yun, alas 4 na madaling araw, 85 ay mahigit 100 ang nahuli nila na pinaghinalaan nila. So ako dahil hindi naman natutulog sa canteen, hindi ako nahuli ng saturation drive. Eh, ang aking routine na ipapunta lagi sa canteen sa tuwing tanghali at kakain, nahuli ako. So yun, kita-kita kami sa likutan, yung mga kasamang organisador at saka ibang na-release din naman kami. Para iba-ibang mga charges sa amin. So, nagkakaso kayo? Kaso, ako 3 months ako na kulong. Tapos, nag-dismiss ang kaso namin. So, kaya na kulong? Sa likutan. Tapos, ang aming mga kasamahan, may isang taon sila dahil sila daw ang identified na ababa ng time na yun. Kaming mga 13 kami mahigit na sabay-sabay nakalabas. Ang kinasulang sa amin ay subversion law. Sila may mga charges na talagang criminal charges na illegal position, etc. Kami wala. So, mabilis kami nakalabas. Ano ba ginawa sa pag-uwian sa may magandang nangyari sa loob sa akin. Parang ito unique na nangyari. Doon ako nag-asawa ang aking kahit hindi kami kinasal doon, pero nung lumabas ako, may karelasyon ako doon sa loob. Yung isa sa mga nahuli ahid sa amin nahuli. So, paglabas nyo nandun pa rin ba yung pagtiling doon? Wala na. Kasi nung kami, So, ano lang nangyari sa'yo? Nag-decide akong tumulong, magtrabaho sa human rights para matulungan ko yung husband ko sa kaso niya. Kasi ang kaso niya ay maraming murder, siya yung naiwan doon sa kasi may po-accusation na iba doon. Mas una sila nangyari. Tapos, yun, pumasok ako sa isang human rights organization, yung organisasyon ng mga kamag-anak, ng mga bilangong politikan, may acronym siyang kapatid. So yun, doon ako nakapasok, organisador rin ulit sa mga kamag-anak naman ng mga relatives. So yun, hanggang sa lumaya ang asawa ko noong 1993, nung si Ramos na kasi nag-apply kami for amnesty pero sa guidelines. Pasok yung kaso nila dahil alleged ABB. Na-release yan noong 1993. Marami sila, kasi nung time na yun, na-convict sila eh. Nung na-convict sila, hindi pa si Ramos si Ramos na pagano siya ng reconciliation na So, ano nga pangyayari nito? Kailan yung nakabalik ka ulit sa mundo para mag-protest? Nasa human rights ako, lagi kami nag-protesta para ma-release ang mga bilanggo politika. Malalaki ba ito na Hindi nag-aano, kasi parang pang human rights na lang na rally. Pero may mga, yung panawagan dati na hindi pa alam niyo naman siguro may nagkaroon ng gulo. So, napunta kami sa human rights. Hindi kami iba ang namin. Paano kayo hinahandle ng may mga police pa rin ba kayo nakahanap sa mundo? Oo. Pero hindi na katulad ng dati na matatakot ka dahil dahil human rights parang marami ng orientation ako na
pag-aralan na may karapatan ng mga individual, may ano tayo na hindi dapat pinalabagin. So, hindi na gaano. Pero may dispersal pa ba? May dispersal pa Wala na kami nakaranas. Pag may malalaking ano na ini-invite pa rin kami, kasi karamihan, nung nasa human rights ako, puro na lang kami, kumbaga ay nag-monitor kami sa mga violation. Yan, ba, may mahuli, re-report mo, tapos para matulungan sila, bigyan ng tulong para ma-release. Yung karamihan, pag malalaking rally na napupunta namin. Pero pag kami sa human rights, hindi na nakakatakot. Parang wala ka ng kaba, parang hindi na katulad mo sa mga nararanasan ko dati. Sa ngayon, natupunta ka pa rin ba sa Manila? Hindi na rally. Lagi lang dumadaan sa mga yung lakad na, may papalaw pa sa may gandang liganda. Marami na pupuntang. Pag nakikita mo yung lugar, at naalala mo? Parang sumasabi rin agad sa isip ko na dati ganito dito. Pero ngayon iba na Parang iba na. Iba na yung itsura ng Mindiola. Parang hindi mo na maalaala na. Kung simpleng mamamayan ka o bata ka pa, hindi mo naabutan yun. Parang hindi ka na matatakot pag dumaan ka sa Mindiola. Pero katulad ko na, minsan may sumasabi pa rin talaga. Parang may phobia pa. Mayroon ba kayo nagkaroon ba kayo ng mga anak, mister ng Lobas? Ayun. Meron nga kami may pinanganak kami dun sa loob ko siya. Kasi 3 years pa rin siya bago kami nagpakasal dito sa Bikuta. Nung mapunta niya sa Muntinlupa, may anak kami isa. Pero nung lumabas siya, may dalawa pa kami. So, hanggang ngayon, tatlo kami. Sa mga anak niyo, kung sakali mo, sabihin lang, sasama sila sa ganang pagkilos, pupunta sa Mindoro. Ano sasabihin? Kami ang mas pinapangaral namin sa kanila ngayon. Yung mga anak ko, huwag nyo na kami munang gayahin. Pagpatuloy niyo muna yung pag-aaral niyo after makapagtapos kayo, saan na kayo mag-decide kung maging aktivista kayo o ano. Huwag niya kayong gumaya kasi sa hirap ng buhay natin, kita niyo naman kung paano nga tayo survive sa loob ng 18 taon. Ang anak ko ngayon nasa PNU, marami daw nagre-report sa kanya kasi sabi ko, ikaw ang mag-decide kung saan tingin mo saan ka nag-fit ng organisasyon. Hindi naman namin yung pinagbabawalan, pero pinapaliwanag lang namin na huwag muna kayong, parang huwag nyo na muna kaming gayahin, nakita nyo naman kung paano tayo survive sa loob ng mahabang panahon. Talagang survival, kasi tulad ko, at ng husband ko, hindi wala kami mga legal documents para kapag-trabaho ng maayos, puro lang sa NGO, kasi yun lang ang makakaintindi ng kalagayan namin. Pero kung mag-apply ka ng mas higher salary na hindi talaga. Mahanapan ka ng mga credential at saka yung mga legal documents. Asawa ko, walang NBI yan, kasi hindi nga yan nakaranasan din ng magkakawa. Kasi nung na-release siya, bumalik siya sa kanyang board, pero hindi nakatulad ng dati. Nagsisisi ba kayo kung saan kayo dinala ng lahat ng ito? Hindi naman. Parang kasi malawak na rin yung pag-unawa na naging karanasan at saka parang kahit nagkagulo man sa kilusan, at least isa lang naman pinagdalaban. Tapos, ako personally, ang sinasabi ko na lang, at least naging bahagi ako ng mga kasaysayan na yun. Tapos, hindi ko pinagsisisihan dahil mas dito ako natuto. Mas maraming kung napunta lang ako sa ibang paniniwala o hindi ko siguro gusto nila. Kasi ito ang fit sa akin, parang, manggagawa. Kaya ako pumunta dito sa Manila para after ng high school ko para magtrabaho. Pero ang katulad ko pala, hindi ganun hindi ka makatapos ang pag-aaral. So kahit boarding student ako, parang makahanap ng ganda-ganda ng trabaho. Hindi ko basta-basta makapagtrabaho. Wala akong
Doon sa mga naging karanasan sa Mindiola, yung pag-ibig, kanina may iba naging kwento. Sa mga ano, dati, kasi may blessing in disguise, parang sinabi ko ng nanay ko nung time na yan eh. Nung pagdating ko galing sa Mindiola, may mga ano, parang hindi na mga kilo, sapatos siguro na ano, yung mga katugat ko dun sa may telegrama, patay yung nanay ko. Kaya naobliga akong umuwi after nung indignation rally. 2 days na lang siyang ibinurol bago ano, hindi ko lang hindi paabutan. Kasi siya yung, hindi ako makaalis na dahil nag-prepare pa ako ng pera at saka nagsumama pa ako sa indignation rally. After 3 days pa ako nakauwi ng tubig siya. Saan kayo? Masbate. Saan ba? Palanas. So, after nung mga nangyari na yun, may mga formal ba na o kahit sa usap-usapan lang na nababalikan nyo yung nangyari sa mundo? Oo, marami. Kung sino ang aming, depende sa topic eh. Minsan napupunta nga doon kasi malayo na rin kasi yung mga narating namin. Ako, marami na malayo na rin talaga mula ng pagiging simple ng pag-uwi lang. Manhandle na rin ako ng tao. Hanggang hindi naman yun lang naputol eh. Parang tumaas pa yun ng maraming hanggang sa napagkatiwalaan ng mga mag-organize ng iba't ibang. Kaya parang ano din, yung kumbaga naisip ko rin na ano din, hindi rin nakakapag-uwi. Handa ka pa rin bang bumalik ulit sa mundo? Oo naman, lalo na ngayon maraming kaya lang sa ngayon kanina. Pero kung sakali, kasi meron naman, naniniwala naman ako doon sa mga naniniwala ko rin siguro na sa pagkakali sa lang makakamit natin yung ganap talaga na ano, gusto natin kamitin. Diba? Okay. Yun lang. Maraming